Nagsimula ang lahat sa isang tawag na pilit biniyak ang katahimikan ng board meeting. Si Fernando Tavares, ang CEO ng Tavares Holdings, ay nasa gitna ng isang presentasyon tungkol sa bilyong pisong investment nang mag-vibrate ang cellphone niya. Isang pangalan ang nagpakulo ng dugo sa kanyang ugat. Dortora Ramirez. Kinailangan niyang kumalma. Kailangan niyang magpanggap na maayos ang lahat. Ngunit sa loob niya, isang bagong kaba ang bumalot sa kanyang puso. "Excuse me, gentlemen," sabi niya. Sabay talikod sa mga board members, nanginginig ang kamay niya nang sagutin ang tawag. "Doc?" Naririnig niya ang malalim na buntong hininga ng doktor. "Mr. Tavares, I'm afraid wala pa ring pagbabago." Tahimik pa rin si Sofia. Parang may humigop sa lahat ng lakas ni Fernando. Tahimik. 2 taon. 2 taon na simula nang mawala ang ina ni Sofia. At 2 taon na rin siyang bingi sa tinig ng kanyang anak. Binalik niya ang kanyang tingin sa mga board members. Pilit na ngumiti. "Something urgent came up. Let's resume this tomorrow." Tumayo siya at walang lingon-likod na lumabas ng boardroom. Lahat ng pagpapanggap na Iron Man, na isang successful businessman na walang problema, ay gumuho. Sa loob ng kanyang mamahaling sasakyan, binilisan niya ang pagpapatakbo na para bang ang bilis ng takbo ay makakabura sa sakit na nararamdaman niya. Ang mansyon ng mga Tavares ay malaki, napakaganda, ngunit napakatahimik. Mula nang umalis si Sofia sa mundo ng mga salita, parang naging mausoleyum ang kanilang tahanan. Walang tawa, walang ingay, walang buhay. "Mr. Fernando," bungad ni Aling Nena, ang matagal na nilang kasambahay na may halong pag-aalala sa mukha. Tahimik na tahimik po si Sofia kanina. Ayaw po kumain. Naramdaman ni Fernando ang pagkirot sa dibdib niya. Lumipas ang ilang buwan, ilang doktor, ilang therapist, ngunit walang makatulong sa anak niya. Naramdaman niyang hindi lang si Sofia ang nalulunod sa kalungkutan, kundi pati na rin siya. Pumasok siya sa silid ni Sofia. Magulo ang mga laruan, nakakalat ang mga coloring books. Ngunit si Sofia, 6 na taong gulang pa lang, ay nakaupo sa sulok, yakap-yakap ang isang lumang manika, at nakatingin lang sa bintana. Ang kanyang mga mata ay walang kislap, walang buhay. "Sofia, anak," malumanay na sabi ni Fernando, lumuhod sa harapan ng anak. "Daddy's home. Gusto mo bang kumain ng ice cream or watch your favorite cartoon?" Walang tugon. Ang tanging sagot ni Sofia ay ang malalim na katahimikan, isang uri ng pagkukulong na hindi niya maintindihan. Hinawakan ni Fernando ang kamay ng anak. Malamig ito. Naramdaman niya ang unti-unting pagdududa, pagtatanong sa sarili kung sapat ba siya bilang ama. Gabi-gabi, pinipilit ni Fernando na kausapin si Sofia, basahan ng kwento, kantahan, ngunit walang epekto. Ang sakit sa dibdib ni Fernando ay parang sugat na hindi gumagaling. Namimiss niya ang tinig ni Sofia. Isang araw, bumalik siya mula sa trabaho, tila isang anino. Nakarinig siya ng ingay mula sa likod bahay, sa may labahan. Musika. Hindi ito ang karaniwang musika na pinapatugtog ni Aling Nena. Ito ay mas buhay, mas masaya. "Sino yan?" tanong niya kay Aling Nena. "Ah, Mr. Fernando, si Julia po. Ang bagong katulong natin. Siya po ang inirekomenda ni Manang Linda." Lumabas si Fernando. Nakita niya si Julia, isang dalagang may ngiti sa labi. Mahaba ang buhok na nakatali. May kakaiba sa kanya. Nakita niya na kahit simpleng damit lang, may aura siyang kakaiba. Hindi siya nakahawak sa walis o sa mop. Ang nakita ni Fernando ay ang isang masayang babae na pilit nagpapasaya. At doon, sa likod bahay, nakita niya si Sofia, nakasakay sa balikat ni Julia habang kumakanta ito at naglalaba. Tumatawa si Julia, sumasayaw-sayaw pa. Kumulo ang dugo ni Fernando. Ginawa niya ang lahat para lang makahanap ng therapist, ng doktor, ng special caregiver,
Pero ang babaeng ito, naglalaro lang. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Fernando. Bumigat ang kanyang boses at tila nagngingit-ngit ang kanyang bagang. Nakalimutan niya ang lahat ng kanyang sakit at pangungulila. Napalitan ang lahat ng nag-aapoy na galit. Huminto si Julia sa pagkanta. Nanlaki ang kanyang mga mata, takot na takot. Si Sofia, na kanina'y ngumingiti, ay biglang kumapit ng mahigpit kay Julia. Nanatili siyang tahimik, ngunit may takot sa kanyang mga mata. Ito ay isang eksena na hindi matatanggap ni Fernando. Ito ay isang insulto sa kanyang pagiging ama. Ito ay isang patunay na walang sino man ang makakaintindi sa sakit niya. Siniswelduhan kita para magtrabaho, hindi para maglaro. Hindi ka ba nahiya? Alam mo bang may sakit ang anak ko? Pabaya ka. Walang kwenta. Hindi na pinakinggan ni Fernando ang paliwanag ni Julia. Ang tanging nakita niya ay ang kanyang galit, ang kanyang sakit, at ang kanyang matinding pangungulila sa kanyang asawa. Umalis ka. Ngayon na. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo sa pamamahay ko. Dinig na dinig niya ang huling tinig na yon ng galit, bago pa man siya makakita ng anumang paliwanag. Umalis ka. Ngayon na. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo sa pamamahay ko. Kumalat ang mga salita ni Fernando sa buong hardin, matalim at walang awa. Si Julia, na kanina'y masigla, ay biglang nanlumo. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Ang ngiti sa kanyang labi ay nawala, napalitan ng sakit at gulat. Mahigpit pa rin ang kapit ni Sofia sa kanyang balikat. Ang maliit na katawan ay nanginginig. Pero sir, simula ni Julia, pilit ipinagtatanggol ang sarili. Wala nang pero-pero, hindi ka karapat-dapat. Putol ni Fernando. Ang kanyang boses ay tila kulog. Wala siyang nakikita, kundi ang kanyang sariling puot. Ang kanyang pagkadismaya. Paano mo nagawa yan? Alam mong may sakit ang anak ko, tapos ganyan ka kapabaya? Napayuko si Julia. Naramdaman niya ang matinding kahihiyan. Ang kanyang pisngi ay namula. Isang butil ng luha ang unti-unting lumandas sa kanyang mata. Hindi niya inasahan ang ganitong pagtrato. Ginawa lang niya ang sa tingin niya ay tama. Sir, ginagawa ko po ang lahat para lang sumaya si Sofia. Mahina niyang sambit. Ngunit hindi na narinig ni Fernando. Nag-utos si Fernando sa security na paalisin si Julia. Bigyan niyo siya ng 1 buwang sahod at ayoko na siyang makita rito. Binitawan ni Julia ang balikat ni Sofia, dahan-dahan. Ang mga mata niya ay nagtatago ng sakit. Sofia na kanina'y tahimik ay biglang kumawala sa pagkakayakap ni Julia. Ang maliit na bata ay tumakbo papalapit kay Julia. Hinawakan ang damit nito. Mama, mahina, ngunit malinaw na sambit ni Sofia. Nagulat si Julia. Napatigil din si Fernando. Parang tumigil ang oras. Mama? 2 taon. 2 taon na walang salita. At ngayon, mula sa labi ni Sofia ang salitang mama ay biniyak ang kanilang katahimikan. Napabaling si Julia kay Sofia. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at pagkamangha. Yumuko siya, hinawakan ang pisngi ni Sofia. Sofia, nagsalita ka. Ngunit si Sofia ay muling bumalik sa kanyang tahimik na mundo. Binitawan niya ang damit ni Julia at ang kanyang mga mata ay muling naging malungkot. Hindi na nag-aksaya ng oras si Fernando. Aling nena, ihatid mo na si Julia sa labas. Napatingin si Julia kay Sofia sa huling pagkakataon, may lungkot at panghihinayang. Naramdaman niya ang kirot sa kanyang puso. Ang maliit na salita ni Sofia ay nagbigay sa kanya ng kakaibang damdamin. Lumabas siya ng mansyon ng walang sabi-sabi, dala ang sakit at kahihihiyan. Naiwan si Fernando at Sofia. Narinig ni Fernando ang salitang mama. Malinaw na malinaw, hindi niya maintindihan. Bakit? Paano?
Lumuhod si Fernando sa harap ni Sofia. Anak, nagsalita ka? Sabihin mo ulit, Sofia. Mama, anak, please. Ngunit si Sofia ay muling nanahimik. Ang mga mata niya ay tila mas malalim pa ang kalungkutan. Umakyat siya sa kanyang kwarto at muling nagkulong sa kanyang mundo. Naiwan si Fernando sa gitna ng sala, parang binagsakan ng langit. Nagsalita si Sofia. Nagsalita siya dahil kay Julia. At siya, sa kanyang galit at pagkadismaya, ay pinaalis ang babaeng nagbigay ng boses sa anak niya. Naramdaman ni Fernando ang matinding pagsisisi. Isang napakabigat na bato ang biglang dumagan sa kanyang dibdib. Kailangan niyang hanapin si Julia. Kailangan niyang maibalik si Julia. Kaagad niyang tinawag si Aling Nena. Aling Nena, nasaan si Julia? Saan siya nakatira? Wala po akong kaalam-alam, sir, sabi ni Aling Nena na may halong pag-aalala. Sabi niya, taga-probinsya raw po siya. Malayo po. Parang gumuho ang mundo ni Fernando. Pinaalis niya ang tanging pag-asa ng anak niya. Pinaalis niya ang babaeng nakapagbigay ng tanging tunog na nagmula sa labi ng kanyang anak. Kinabukasan, umasa si Fernando na tatawagan siya ni Julia o babalik ito. Ngunit wala. Tahimik. Ang mansyon ay muling binalot ng katahimikan na tila mas malalim pa sa dati. Nagsimulang maghanap si Fernando. Inutusan niya ang mga tauhan niya na hanapin si Julia. Nag-imbestiga siya. Nagtanong siya sa lahat ng koneksyon niya. Ngunit parang lumulubog sa lupa si Julia. Isang araw, habang papalabas si Fernando sa kanyang opisina, may nakita siyang nagtatagong anino sa labas ng gate ng mansyon. Isang babae, mampo, na may matatalim na tingin, nakasuot ng business attire. Nagulat si Fernando nang makita niya si Attorney Elena Garcia, ang pinsan ng yumaong asawa niya. Matagal na silang hindi nagkita at hindi maganda ang atchka nilang huling pagkikita. Palagi siyang kritikal sa lahat ng ginagawa ni Fernando. Nakita niya si Elena nakausap ang isang matandang babae. Ang matandang babae ay may hawak na isang retrato. Isang retrato na nakita na niya. Si Julia. Huwag kang mag-alala, Aling Pura. Rinig niyang sabi ni Elena na may ngiti sa labi na hindi makahulugan. Aayusin natin ito. Tila may pamilyar na tinig na narinig si Fernando. Ang babaeng kausap ni Elena ay ina ni Julia. Nagulantang si Fernando. Anong ginagawa ni Elena doon? At bakit niya kausap ang ina ni Julia? Isang bagong kaba ang bumalot sa kanyang dibdib. May hindi siya naiintindihan. Masakit ang mga hakbang ni Julia papalayo sa mansyon ng mga Tavares. Bawat yapak ay parang isang tinik na tumutusok sa kanyang puso. Ang mga salita ni Sir Fernando, pabaya ka, walang kwenta, ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang kahihiyan ay mas matindi pa kaysa sa gutom na madalas niyang maranasan. Pero higit sa lahat, ang nagpainit sa kanyang mga mata ay ang maliit na tinig ni Sofia. Mama, hindi niya maintindihan kung bakit. Hindi niya maintindihan kung paano. Ang tanging alam niya ay may kakaibang koneksyon sila ni Sofia. Isang koneksyon na pilit na pinutol ni Sir Fernando. Pagdating niya sa kanilang barong-barong, sinalubong siya ng kanyang ina, si Aling Pura, at ng kanyang mga kapatid. Ang bahay nilang gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy ay parang isang paalala ng kanilang kahirapan. Ang mga ngiti ng kanyang mga kapatid ay naglaho nang makita ang malungkot niyang mukha. Anak, anong nangyari? Tanong ni Aling Pura, yumakap sa kanya. Hindi na napigilan ni Julia ang pagluha. Isinalaysay niya ang lahat, mula sa masayang paglalaro nila ni Sofia hanggang sa galit na pagsisigaw ni Sir Fernando at ang nakakagulat na salitang mama mula sa labi ng bata. Hindi ko alam, Mama, sabi ni Julia, umiiyak. Akala ko tama ang ginagawa ko. Gusto ko lang siyang pasayahin.
Pinahid ni Aling Pura ang luha ng anak. Hayaan mo na, anak. Ibig sabihin, hindi para sa iyo ang trabahong yon. Maraming trabaho dyan na mas karapat-dapat para sa iyo. Ngunit sa loob ni Julia, may naiwang kirot. Hindi lang dahil sa trabaho, kundi dahil kay Sofia. Ang inosenteng mukha ng bata, ang kanyang pagtawag sa kanya ng mama, ay bumabagabag sa kanyang isipan. Kinabukasan, habang naghahanap si Julia ng trabaho, may isang kotseng dumating sa kanilang lugar. Isang itim na sedan, mukhang mamahalin. Bumaba ang isang babae na kasuot ng eleganteng business attire. Pamilyar ang muka, Attorney Elena Garcia. Kinabahan si Julia. Naalala niya ang abogado. Si Elena ang abogado ng pamilya ng may-ari ng lupa na nagpaalis sa kanila noon. Ang pamilyang nagpahirap sa kanila. Ang pamilyang nagtanggal ng kanilang pag-asa. Julia Reyes, tama ba? Tanong ni Elena. Ngumiti, ngunit hindi umabot sa mata ang nangiti. Tumango si Julia, nagtataka. Narinig ko ang nangyari sa iyo sa Tavares Mansion. Patuloy ni Elena. Kawawa ka naman. Ginawa mo lang ang trabaho mo. Pero ganyan ka trinato ng aroganteng si Fernando Tavares. Mabilis na kumalat ang mga balita tungkol sa pagpapatalsik ni Fernando kay Julia. At ngayon, si Elena Garcia, ang abogado na naging instrumento sa kanilang paghihirap, ay nagpapahayag ng pakikiramay. Gusto kong tulungan ka, Julia, sabi ni Elena, naglabas ng business card. Kilala ko si Fernando Tavares, mayabang, mapagmataas. Ang tingin niya sa sarili niya ay hari. Gusto kong kasuhan mo siya ng wrongful termination. Karapat-dapat kang bigyan ng katarungan. Nag-alinlangan si Julia. Ayaw niya ng gulo. Ayaw niya ng mas malaking problema. Ngunit ang mga salita ni Elena ay nagtanim ng buto ng pagdududa. Talaga bang ganoon kasama si Fernando? Isang mapagmataas na tao na walang pakialam sa kapwa? Salamat po, Attorney Garcia. Pero ayoko po ng gulo. Sagot ni Julia, yumuko. Naiintindihan ko, sabi ni Elena, ngumiti ng tipid. Pero kung magbabago ang isip mo, tawagan mo lang ako. Gusto kong makita kang makabangon, Julia. Hindi ka dapat apakan ng mga taong tulad ni Fernando Tavares. Umalis si Elena, ngunit ang kanyang mga salita ay patuloy na umalingaw-ngaw sa isipan ni Julia. Ang buto ng pagdududa ay unti-unting lumalaki. Nagsasabing baka tama nga si Elena. Makalipas ang ilang araw, habang nakikinig ng radyo si Julia, narinig niya ang balita tungkol kay Sofia. Balitang-balita ngayon, lumalaraw ang kondisyon ni Sofia Tavares, ang anak ng kilalang bilyonaryo na si Fernando Tavares. Matapos raw ang insidente sa kanilang mansyon, mas naging malalim ang katahimikan ng bata. Walang sino man ang makapagpabalik sa kanyang tinig. Naramdaman ni Julia ang tila may humawak sa kanyang puso. Si Sofia, ang inosenteng bata, ang tinig niya, ang kanyang mama. Naramdaman niya ang matinding pag-aalala. Gusto niyang bumalik. Gusto niyang tulungan si Sofia. Ngunit paano? Paano siya babalik sa lugar kung saan siya inalipusta? Paano siya haharap sa taong sumira sa kanyang dignidad? Tinitigan niya ang business card ni Elena. Naisip niya ang paghihirap ng kanyang pamilya. Naisip niya ang kanyang pangarap na makapag-aral. Naisip niya ang kanyang mga kapatid. Ngunit kasabay nito, isang kakaibang pakiramdam ang lumitaw. Ang pakiramdam na gusto niyang tulungan si Sofia. Kahit pa masira ang kanyang dangal. Kinagabihan, habang pinagmamasdan ni Julia ang kanyang mga kapatid na natutulog, narinig niya ang ingay mula sa TV ng kapitbahay. Nakita niya si Fernando Tavares, live, sa isang TV show. Ang mukha ni Fernando ay puno ng kalungkutan at ang kanyang mga mata ay tila nagmamakaawa. Kung nasaan ka man, Julia, sabi ni Fernando sa kamera, ang kanyang tinig ay tila basag. Nagmamakaawa ako. Bumalik ka. Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Kailangan ka ni Sofia, kailangan ka namin. Nanlaki ang mga mata ni Julia. Nagulat siya.
Hindi niya inasahan ang ganitong pampublikong pagmamakaawa mula sa isang Fernando Tavares. Ang Fernando Tavares na kilala niya ay mayabang at mapagmataas. Ngayon, isang broken man ang nakikita niya. Ngunit ang pagmamakaawa ba ay sapat para burahin ang sakit? Ang pagmamakaawa ba ay sapat para kalimutan ang kahihiyan? At ano ang pakay ni Elena? Umaling-awngaw ang mga salita ni Fernando sa buong telebisyon, sa bawat bahay, at lalo na sa puso ni Julia. Nagmamakaawa ako. Bumalik ka. Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Kailangan ka ni Sofia. Kailangan ka namin. Nanatili si Julia sa harap ng lumang telebisyon ng kapitbahay. Tulala. Si Fernando Tavares, ang CEO na minsang umalipusta sa kanya, ay ngayon nagpapakumbaba sa harap ng buong bansa. Isang bahagi ng kanyang sarili ang gustong maniwala, na gustong magpatawad, ngunit ang sakit ng kahihiyan ay sariwa pa rin. Ang mga matatalim na salita ni Fernando ay parang sugat sa kanyang dignidad. Kinabukasan, lumabas ang mga headlines. Fernando Tavares nagpakumbaba para sa anak. CEO ng Tavares Holdings, nagmamakaawa sa dating kasambahay. Ang mukha ni Fernando ay nasa lahat ng dyaryo at online news. Ang lahat ay nakatuon sa kanya at lalo na kay Julia. Dahil sa pampublikong pagmamakaawa ni Fernando, naging sentro ng usapan si Julia. May mga kapitbahay na nagsabing, "Tiyansu mo na yan, Julia. Bumalik ka na." Ang iba naman ay nagpayo, "Huwag kang bumalik. Ipapakita mo lang na apakan ka lang nila." Naramdaman ni Julia ang pagkalito. Gusto niyang tulungan si Sofia. Ang maliit na bata, na minsang tinawag siyang mama, ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Ngunit paano niya babalikan ang isang lugar kung saan siya tinratong basura? Isang araw, habang papalabas si Julia sa kanilang bahay, nakita niya ang kotse ni Fernando. Nakaparada sa gilid ng kalsada, hindi kalayuan. Bumaba si Fernando at naglakad papalapit sa kanya. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng pag-asa. "Julia," sabi ni Fernando. Ang kanyang boses ay kalmado na, hindi na galit. "Pwede ba tayong mag-usap?" Tumingin si Julia sa kanya, hindi siya sumagot agad. Pinagmasdan niya ang lalaking nasa harap niya. Ito ba ang aroganteng Fernando Tavares na kilala niya? O ito ang Fernando Tavares na handang magpakumbaba para sa anak niya? "Sige po," sagot ni Julia. Ang kanyang boses ay mahina. Sumakay sila sa kotse ni Fernando. Sa loob ng kotse, tahimik silang dalawa. Ang tensyon ay ramdam na ramdam. "Julia, alam kong nasaktan kita." Simula ni Fernando, ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa kanya. "At pinagsisisihan ko ang lahat ng sinabi ko. Sa totoo lang, simula nang mawala ang asawa ko, nagulo ang lahat. Hindi ko na maintindihan ang sarili ko, pero hindi yan dahilan para saktan ka." Nakita ni Julia ang sinseridad sa kanyang mga mata, ngunit hindi pa rin niya lubos na mapaniwalaan. "Nagsalita si Sofia, Julia," patuloy ni Fernando. "Dahil sa'yo, ikaw lang ang nakapagpabalik sa boses niya. Kailangan ka niya. Kailangan ka namin." Naramdaman ni Julia ang pagkirot sa kanyang puso. Ito ang pinakamahirap na desisyon sa kanyang buhay. Ang kanyang dignidad o ang pag-asa ni Sofia? Balik po ako, sir," sabi ni Julia, sa wakas. "Pero may mga kondisyon po ako." Ngumiti si Fernando, isang nasangiti ng pag-asa. "Anuman, Julia, anuman." "Una, gusto ko po ng respeto," sabi ni Julia. Malinaw at matatag ang kanyang boses. "Ayoko po na tratuhin akong parang basura. Gusto ko po na pakinggan ninyo ang aking mga salita at bigyan ninyo ako ng karapat-dapat na pagtrato." "Sumasang-ayon ako," sagot ni Fernando. "Pangalawa, tungkol po kay Sofia," patuloy ni Julia.
Gusto ko po na bigyan ninyo ako ng kalayaan sa pag-aalaga sa kanya. Hindi ko po gagamitin ang mga pamamaraan ng mga therapist. Kung sa tingin ko po ay tama ang ginagawa ko, gusto ko po na suportahan ninyo ako. Oo, sabi ni Fernando na may ngiti. Buong-buo ang suporta ko. At pangatlo po, sabi ni Julia, huminga ng malalim. Gusto ko po na tulungan ninyo ako at ang mga kapatid ko sa pag-aaral. Gusto ko po na makatapos kami. Walang pag-aalinlangan, ngumiti si Fernando. Pumapayag ako, Julia. Higit pa dyan ang ibibigay ko. Pero ngayon, bumalik ka na sa mansyon. Kailangan ka ni Sofia. Sumama si Julia kay Fernando pabalik sa mansyon. Habang papalapit sila, naramdaman niya ang kaba at pag-asa. Pagpasok nila sa mansyon, sinalubong sila ni Aling Nena. At doon, sa gitna ng sala, nakita ni Julia si Sofia. Nakaupo sa sahig at nakatingin sa labas ng bintana. Sofia, anak, malumanay na sabi ni Fernando. May bisita tayo. Lumingon si Sofia. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Julia. Unti-unting gumuhit ang isang maliit na ngiti sa labi ni Sofia. Tumakbo siya papalapit kay Julia at yumakap ng mahigpit. Mama! Mahina ngunit malinaw na sabi ni Sofia. Habang nakayakap kay Julia, napaluha si Julia. Yumakap siya pabalik kay Sofia. Ang pakiramdam ng pagmamahal ay umagos sa kanyang puso. Naramdaman ni Fernando ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ngunit alam niya na marami pa silang pagdadaanan. Malayo pa ang kanilang tatahakin. Ngunit sa pagbabalik ni Julia, may isang bagong pag-asa ang sumibol sa mansyon ng mga Tavares. Isang pag-asa na ang katahimikan ay mapapalitan ng tawanan at ang kalungkutan ay mapapalitan ng pagmamahal. Ngunit sa di kalayuan, sa isang mamahaling opisina, nakatingin si Elena Garcia sa larawan ni Fernando at Julia na lumabas sa balita. Akala mo ba tapos na ang laro, Fernando? Bulong ni Elena. Ang kanyang mga mata ay tila apoy. Hindi pa. Ngayon pa lang nagsisimula ang tunay na laban. May ngiti sa labi si Elena Garcia, kinuha ang kanyang cellphone at may tinawagan. Naging abala ang mga sumunod na araw sa mansyon ng mga Tavares. Sa pagbabalik ni Julia, tila may bagong buhay na sumibol sa bawat sulok. Ngunit hindi ito nangyari ng walang hamon. Si Julia, matapos ang kanyang matapang na paghingi ng kondisyon, ay seryosong ginampanan ng kanyang bagong tungkulin. Hindi na lang siya basta kasambahay. Siya ang yaya ni Sofia, ang kompanyon nito, at mayroon siyang malaking impluwensya sa mga desisyon tungkol sa bata. Isang araw, nakita ni Fernando si Julia na nagtuturo kay Sofia ng mga simpleng salita sa Tagalog gamit ang mga larawan. Tahimik lang siyang nanonood mula sa malayo. Nakita niya ang pasensya ni Julia, ang lambing sa kanyang mga mata, at nakita niya si Sofia na nakikinig at nakikisali na bihira niyang gawin noon. Didi dada. Mahinang sambit ni Sofia habang itinuturo ang larawan ng isang ama. Napangiti si Fernando. Hindi pa ganap na bumabalik ang boses ni Sofia, ngunit unti-unti na itong nagiging buo. Lumapit siya sa kanila. Magaling, anak, magaling. Ngunit hindi lahat ay payapa. Naramdaman ni Julia ang mga tingin ng ibang kasambahay, lalo na ang mga dating nakakita sa kanyang inalipusta. May inggit sa kanilang mga mata at may bulong-bulungan. Alam niya na kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili. Nagsimulang magtanong-tanong si Julia. Gusto niyang malaman kung bakit naging ganun kasama si Atty. Elena Garcia noon at bakit ito muling nagpakita. May connection ba ito sa nangyari sa kanila noon? Sa kanyang libreng oras, lihim na gumagamit si Julia ng lumang cellphone para mag-research. Naging kaibigan niya ang isang tindero sa internet cafe na marunong mag-imbestiga online. Kuya, pwede po bang hanapin ang pangalan na Elena Garcia? Abogado po siya.
Tanong ni Julia sa tindero. Pagkaraan ng ilang araw, may ipinakitang impormasyon ng tindero. May mga lumang balita tungkol sa isang kaso ng land dispute kung saan sangkot si Elena Garcia. Ang kaso ay tungkol sa isang pamilya na sa pilitang pinaalis sa kanilang lupa. Pamilyar ang detalye. Ito ang nangyari sa kanilang pamilya. Naramdaman ni Julia ang pagkabigla. Kaya pala ang daming alam ni Elena tungkol sa mga Tavares. Isang gabi, habang naglalakad si Julia sa hallway, naririnig niya ang boses ni Aling Nena na may kausap sa telepono. Oo, Ma'am Elena, hindi ko po maintindihan ang mga pinagagawa ni Sir Fernando. Pero si Sofia po, mukhang masaya naman kay Julia. Nanlaki ang mga mata ni Julia. Si Aling Nena, kaalyado ni Elena. Hindi niya akalain. Si Aling Nena ang pinagkakatiwalaan ni Sir Fernando. Nagkunwari si Julia na dumaan lang at mabilis na nagtago. Kailangan niyang maging maingat. Mayroong isang malaking laro na nangyayari at siya at si Fernando ay nasa gitna nito. Kinabukasan, habang naglilinis ng kwarto ni Sir Fernando, nakita ni Julia ang isang lumang kahon sa ilalim ng kama. Puno ito ng mga papeles at retrato. Isa itong kahon ng alaala ng yumaong asawa ni Fernando. Nag-alinlangan si Julia. Alam niyang hindi tama ang pakialaman ang gamit ng iba. Ngunit ang pagdududa niya kay Aling Nena at ang paglabas ni Elena Garcia ay nagtulak sa kanya. Maingat niyang binuksan ang kahon. May mga retrato ng yumaong asawa ni Fernando. Maganda. Ngumingiti. May mga sulat. Binasa ni Julia ang isang sulat. Ito ay mula sa asawa ni Fernando para sa kanya. My dearest Fernando, alam kong mahirap para sa iyo na makisama sa pamilya ko. Alam kong hindi mo gusto ang mga pinsan ko, lalo na si Elena. Masyado silang ambisyosa. Nakita ko na ang balak nila, Fernando. Gusto lang nilang gamitin ka, gamitin ang yaman mo. Sana mag-ingat ka, lalo na kay Elena. May ugali siyang gustong mang-agaw ng lahat. Alam kong mahal mo ako, Fernando, at alam kong mahal mo si Sofia. Huwag mong hayaang sirain nila ang pamilya natin. Kung may mangyari sa akin, sana ay makahanap ka ng tunay na pagmamahal. Isang pagmamahal na kayang tanggapin ang lahat ng imperfections mo. Isang pagmamahal na kayang alagaan si Sofia. Alagaan mo ang anak natin. At huwag kang magpadala sa galit. Hindi yan ang solusyon. Your loving wife, Patricia. Nanlaki ang mga mata ni Julia. Nagulantang siya sa kanyang nabasa. Si Elena Garcia ay may masamang balak. At ang yumaong asawa ni Fernando ay alam ang lahat. Naramdaman ni Julia ang pagkalito. Kung gayon, hindi pala ganun kasama si Fernando. Si Elena ang may masamang hangarin. May connection ba si Elena sa pagkamatay ng asawa ni Fernando? Ngunit imposible. Ito ay isang komplikadong laro at si Julia ay napunta sa gitna nito. Unti-unting nagiging magaan ang pakiramdam ni Fernando. Ang mga araw na kasama si Julia at si Sofia ay parang mga sulyap sa isang pangarap. Sa wakas, unti-unti nang bumabalik ang ngiti sa labi ni Sofia at ang mga simpleng salita ay lumalabas na sa kanyang bibig. Kahit pa paminsan-minsan lang. Mama, di dada, madalas niyang naririnig mula kay Sofia. Naramdaman ni Fernando ang kagalakan na matagal nang nawala. Nagsisimula na siyang magtiwala kay Julia. Nakita niya ang sinseridad at pagmamahal nito sa kanyang anak. Sa loob-loob niya, naramdaman niya ang kakaibang paghanga kay Julia. Sa kanyang tapang, sa kanyang kabutihan. Ngayon ang araw. Ang araw kung saan opisyal na ipapahayag ni Fernando sa publiko ang pagbabalik ni Julia sa mansyon. Ito ay isang hakbang para linisin ang pangalan ni Julia at para ipakita sa lahat na handa siyang magpakumbaba. Julia, handa ka na ba? Tanong ni Fernando. Ngumiti.
Si Julia ay nakasuot ng simpleng puting damit, pero tila nagningning siya. May kaba sa kanyang mukha, ngunit may determinasyon din. Opo, Sir Fernando, handa na po ako. Pumunta sila sa isang press conference room sa Tavares Holdings. Puno ito ng mga reporters, camera, at microphones. Hinihintay ng lahat ang opisyal na pahayag ni Fernando. Umupo si Fernando sa gitna, kasama si Julia sa kanyang tabi. Hindi nagtagal, nagsimula na siyang magsalita. Magandang umaga po sa inyong lahat. Panimula ni Fernando. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ako po ay humarap sa inyo ngayon para linawin ang ilang issue at para magbigay ng isang mahalagang anunsyo. Tiningnan niya si Julia. Unang-una, gusto kong ipaalam sa inyo na si Binibining Julia Reyes ay opisyal nang bumalik sa aming pamilya bilang espesyal na tagapag-alaga ng aking anak na si Sofia. Nagulat ang mga reporters. May bulungan. Pinagsisisihan ko ang aking mga salita at aksyon noon. Patuloy ni Fernando. Sinseridad ang namumutawi sa kanyang boses. Ang galit at sakit na naramdaman ko sa pagkawala ng aking asawa ay nagdulot ng maling paghuhusga. Ngunit si Julia, siya ang nagbigay ng pag-asa kay Sofia. Siya ang dahilan kung bakit nagsisimula nang bumalik ang tinig ng aking anak. May nagtanong, Sir Fernando, totoo po bang plano ninyong pag-aralin si Binibining Julia? Opo, sagot ni Fernando. Buong-buo ang suporta ko kay Julia at sa kanyang pamilya. Nais kong bigyan siya ng pagkakataong makapag-aral dahil karapat-dapat siya sa lahat ng ito. Nagkaroon ng palakpakan. Mukhang maganda ang takbo ng press conference. Naramdaman ni Julia ang paggaan ng kanyang loob. Sa wakas, naibabalik na ang kanyang pangalan. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Biglang bumukas ang pinto ng press conference room. Pumasok si Attorney Elena Garcia na may kasamang ilang security guards at isang grupo ng mga taong may dalang placards. Huwag kayong maniwala sa kanya! Sigaw ni Elena. Kinuha ang mikropono mula sa isang reporter. Niloloko lang niya kayo. Ginagamit lang niya ang bata at ang kawawang babae na yan. Nagkagulo ang mga tao. Nanlaki ang mga mata ni Fernando. Naramdaman ni Julia ang kaba. Fernando Tavares, ikaw ay isang sinungaling. Sigaw ni Elena. Pilit mong pinapalitan ang ina ni Sofia. Ginagamit mo si Julia para lang pagtakpan ng iyong masamang intensyon. Ipinakita ni Elena ang mga pekeng dokumento at litrato. Mga litrato ni Julia sa kanilang barong-barong na may label na Gold Digger. Mga litrato ni Sofia na may caption na Brainwashed Child. Nasaan ang ebidensya mo, Elena? Sigaw ni Fernando, tumayo. Ito ang ebidensya, Fernando. Sigaw ni Elena at may inilabas na isang video. Isang video kung saan binabasa ni Julia ang sulat ng asawa ni Fernando. Ang sulat na nanggaling sa kahon ng alaala ni Fernando. Nagulat si Julia. Paano niya nakuha ang video na yan? Wala siyang alam na may nakakakita sa kanya noon. Ang babaeng yan ay pakialamera. Nangingialam sa mga pribadong gamit mo. Gusto lang niyang malaman ang lahat ng sikreto mo para gamitin laban sa'yo. Sabi ni Elena na may ngisi ng tagumpay. Hindi ba't narito ka para pagalingin si Sofia? Bakit mo hinahalungkat ang mga pribadong gamit ni Fernando? Nagkagulo ang lahat. Nagtulakan ang mga reporters. Ang mga flash ng kamera ay tila kidlat sa kadiliman. Ang lahat ay nakatingin kay Julia na tila hinuhusgahan. Naramdaman ni Julia ang matinding pagkadismaya. Tiningnan niya si Fernando na ngayon ay galit na nakatingin kay Elena. Ngunit ang mga mata ni Julia ay puno ng pagdududa. Ginawa niya ang lahat para lang makabangon, pero tila sinisira na naman siya. Julia! Simula ni Fernando, pilit na lumalapit kay Julia. Ngunit huli na ang lahat. Tila may humila kay Julia, papalayo sa lugar. Hindi na niya kinaya ang kahihiyan, ang pagdududa, ang sakit.
Sir Fernando, ako na po ang bahala. Kay binibining Julia, sabi ng isang security guard na nakatingin ng masama kay Julia. Ihahatid ko na po siya. Iniwan ni Julia si Fernando sa gitna ng kaguluhan. Naglalakad siya palayo, habang ang mga salita ni Elena at ang mga matatalim na tingin ng mga tao ay bumabagabag sa kanya. Naramdaman niya ang matinding sakit. Pinagkakatiwalaan niya si Fernando. Akala niya may bago na silang simula. Ngunit tila mas malalim pa ang pagkakalubog niya ngayon. Nilingon niya si Fernando na ngayon ay pinipilit na ipagtanggol ang sarili sa mga reporters. Ang kanyang muka ay puno ng galit, ngunit walang magawa. Hindi na nagdalawang isip si Julia. Tumakbo siya palabas ng gusali, umiiyak, at tila walang patutunguhan. Ang kanyang tiwala kay Fernando ay tila naglaho na parang bula. Nagliliyab sa galit ang mukha ni Fernando habang pinapanood niyang lumalayo si Julia. Gusto niyang habulin, pigilan, ipaliwanag ang lahat. Ngunit kinubkob siya ng mga reporter. Bawat isa ay may tanong na parang sibat na tumutusok sa kanyang dibdib. Sir Fernando, ano po ang masasabi ninyo sa mga paratang ni Atty. Garcia? Totoo po bang pinapalitan ninyo ang ina ni Sofia? Ginagamit niyo lang po ba si Julia para sa media mileage? Ang lahat ng pinaghirapan niyang pagpapakumbaba ay nawala. Naglaho na parang usok. Ang imahe niya ay muling nabahiran, mas malala pa sa dati. Ang galit ni Fernando kay Elena ay umapaw. Sinisira nito ang lahat. Samantala, tumatakbo si Julia sa mga kalsada, walang patutunguhan. Ang kanyang puso ay parang binibiyak. Ang pagtitiwala niya kay Fernando ay naglaho. Akala niya, sa wakas, may makakapitan na siya. Akala niya, may taong magtatanggol sa kanya. Ngunit muli, nadismaya siya. Mama! Sigaw ng kanyang kapatid nang makita si Julia na umiiyak habang papasok sa kanilang barong-barong. Sinalubong siya ng kanyang ina na may mukhang puno ng pag-aalala. Anak, anong nangyari? Nakita namin sa TV. Ano yan? Hindi na napigilan ni Julia ang pag-iyak. Ginamit niya ako. Akala ko totoo ang lahat. Pinatahimik siya ng kanyang ina, ngunit may halong galit sa kanyang mga mata. Sabi ko na sa'yo, Julia, huwag kang magtiwala sa mga mayayaman. Gagamitin ka lang nila. Biglang dumating si Elena Garcia kasama ang kanyang mga tauhan. Julia, ito na ang sinasabi ko. Hindi ka dapat magtiwala sa Fernando Tavares na yan. Ngayon, ako ang magliligtas sa'yo. Sumama ka sa akin. Tutulungan kitang kasuhan siya. Naramdaman ni Julia ang pagkalito. Gusto niyang maniwala kay Elena, ngunit mayroon siyang nakitang bahid ng kadiliman sa mga mata nito. Naalala niya ang sulat ng asawa ni Fernando. Hindi ko po kayo maintindihan, Atty. Garcia. Mahinang sabi ni Julia. Huwag ka nang mag-alinlangan, Julia, sabi ni Elena na may ngisi sa labi. Kahit ang mga kapatid mo, hindi na makakapag-aral kung patuloy kang magiging kaalyado ng taong yan. Ayaw mo bang makita silang may magandang kinabukasan? Pinigilan ni Julia ang pagluha. Ang kanyang pamilya, ito ang kahinaan niya. Samantala, sa Tavares Holdings, nagkaroon ng emergency board meeting. Naging mainit ang pagtanggap kay Fernando. Fernando, ano ba ang ginagawa mo? Sigaw ng isang board member. Sinisira mo ang reputasyon ng kumpanya. Kailangan mong ayusin yan, Fernando. Sabi ng isa pa. Kung hindi, mapipilitan kaming gumawa ng aksyon. Tinawagan ni Fernando ang kanyang abogado. Kailangan kong hanapin si Julia. Kailangan ko siyang makausap. Sir, malabo na po yan, sabi ng abogado. Mismong si Atty. ni Elena Garcia ang kumausap kay Julia. May balita po na magsasampa siya ng kaso laban sa inyo para sa custody ni Sofia. Parang pinatid ang hininga ni Fernando. Custody ni Sofia? Hindi. Hindi niya hahayaang mangyari niyan.
Sinubukan ni Fernando na hanapin si Julia, ngunit parang naglaho ito. Nag-text siya, tumawag, ngunit walang sagot. Nang gabing iyon, umuwi si Fernando sa mansyon. Walang buhay, walang ingay. Si Sofia ay muling bumalik sa kanyang tahimik na mundo na mas malalim pa sa dati. Nakita niya ang anak niya na nakaupo sa sulok, yakap-yakap ang lumang manika, na tila naghihintay kay Julia. Lumuhod si Fernando sa harap ni Sofia. "Anak, huwag kang mag-alala. Babalik si Julia. Pangako." Ngunit si Sofia ay hindi tumugon. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Naramdaman ni Fernando ang matinding sakit. Ang lahat ay nawawala sa kanya. Ang kanyang karangalan, ang kanyang reputasyon, ang kanyang pag-asa. At ngayon, pati na rin ang kanyang anak. Umakyat si Fernando sa kanyang opisina. Madilim. Wala siyang makita, kundi ang kanyang pagkabigo. Kinuha niya ang litrato ng kanyang asawa, Patricia at Sofia. "Patricia, ano ang gagawin ko?" Bulong ni Fernando, ang kanyang boses ay basag. "Hindi ko na alam." Nanginginig ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Elena Garcia. "Ang lahat ng pinapahalagahan mo, Fernando, ay mawawala sa'yo. Mamaya, sa korte, susubukan kong kunin si Sofia mula sa'yo. Wala kang magagawa." Naramdaman ni Fernando ang matinding galit. Ngunit kasabay nito, isang apoy ang nagliyab sa kanyang puso. Hindi siya susuko. Hindi niya hahayaang sirain ni Elena ang lahat. Ito na ang punto. Ito na ang pinakamadilim na sandali. Ngunit sa kadiliman, tila may isang maliit na kislap ng pag-asa na nagsisimulang sumilip. Kailangan niyang lumaban. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para kay Sofia at para kay Julia. Nagising si Fernando kinabukasan na may bagong determinasyon. Ang text message ni Elena ay naging panggatong sa kanyang nag-aapoy na galit at pagtatanggol. Hindi siya susuko. Hindi niya hahayaang makuha ni Elena si Sofia o sirain si Julia. Tinawagan niya agad ang kanyang abogado. "Kailangan natin ng ebidensya laban kay Elena. Lahat ng koneksyon niya sa pamilya ng asawa ko, sa kaso ng lupa noon, sa lahat ng posibleng eskandalo niya." Habang nagtitipon ng ebidensya ang kanyang abogado, naisip ni Fernando ang sulat ni Patricia na binasa ni Julia. Ang lihim na yon, ang babala ni Patricia tungkol kay Elena. "Aling Nena!" tawag ni Fernando. "Halika rito." May kaba sa mukha ni Aling Nena nang lumapit. "Bakit po, sir?" "Nakita kong kausap mo si Elena Garcia," diretsong sabi ni Fernando, matalimang tingin. "Sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ang koneksyon mo sa kanya?" Napayuko si Aling Nena. Unti-unting umamin si Aling Nena. Pupatawad po, Sir Fernando. Pinilit po niya ako. Binantaan po niya ako na sisirain niya ang pamilya ko kung hindi ako makikipagtulungan sa kanya. Naglagay po ako ng kamera sa kwarto ninyo." Nagulantang si Fernando. Ito pala ang dahilan kung bakit nakuha ni Elena ang video ni Julia. "Nasaan ang kamera?" tanong ni Fernando, pinipigilan ang kanyang galit. Ipinagtapat ni Aling Nena ang lugar ng kamera. Nakuha ni Fernando ang kamera at doon nakita niya ang lahat ng ebidensya. Hindi lang ang video ni Julia, kundi pati na rin ang mga pagtatangka ni Elena na manipulahin si Aling Nena. "Aling Nena, kailangan mong totamestigo," sabi ni Fernando. Seryoso ang kanyang boses. Pero, Sir Fernando, huwag kang mag-alala. Poprotektahan kita at ang pamilya mo." Pangako ni Fernando. Ngunit kailangan nating ilabas ang katotohanan. Samantala, nag-iisip ng malalim si Julia. Naalala niya ang sulat ni Patricia. Naalala niya ang sinabi ni Elena tungkol sa kanyang pamilya. Hindi niya maintindihan kung kanino siya maniniwala. "Julia, anak,
Sigaw ng kanyang ina. Nandito si Fernando. Nagulat si Julia. Si Fernando? Ano ang ginagawa niya rito? Lumabas si Julia. Nakita niya si Fernando na may dalang mga dokumento. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng pagmamakaawa. Julia, kailangan mo akong paniwalaan, sabi ni Fernando. Si Elena, siya ang gumagawa ng lahat ng ito. May ebidensya ako. Gusto niyang sirain ako, sirain ang pamilya ko, at gamitin ka. Ipinakita ni Fernando ang mga ebidensya, ang video, ang pag-amin ni Aling Nena, ang mga dokumento tungkol sa mga kaso ni Elena. Nakita rin niya ang sulat ng yumaong asawa ni Fernando. Nagulantang si Julia. Hindi siya makapaniwala. Ang lahat ng pagdududa niya ay biglang nawala. Ang sakit na naramdaman niya ay napalitan ng galit kay Elena. Kailangan mong tumestigo, Julia, sabi ni Fernando. Hindi lang para sa akin, kundi para kay Sofia at para sa'yo. Nag-alinlangan si Julia. Alam niyang delikado ito. Ngunit tiningnan niya ang mukha ni Fernando, ang sinseridad sa kanyang mga mata. At naisip niya si Sofia. Opo, Sir Fernando. Sagot ni Julia, tumango. Tutulungan ko po kayo. Nang araw ng korte, mainit ang laban. Nasa gitna ng court sina Fernando at Elena. Ngunit ngayon, kasama ni Fernando si Julia. Sinimulan ni Fernando ang kanyang testimonya, ipinagtanggol ang kanyang sarili, at inilabas ang mga ebidensya laban kay Elena. At remind ni Garcia, totoo po bang binantaan niyo si Aling Nena para ipa-install ang kamera sa kwarto ng aking asawa? Tanong ng abogado ni Fernando. Hindi makasagot si Elena. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Pagkatapos, si Julia naman ang tumestigo. Isinalaysay niya ang lahat, mula sa kanyang pagtatrabaho sa mansyon hanggang sa paglabas ng video at ang pagtatangka ni Elena na manipulahin siya. Ibinunyag din niya ang tungkol sa sulat ni Patricia at ang pagbabala nito kay Elena. Nagulat ang lahat. Ang reputasyon ni Elena ay unti-unting nadudurog. Ang lahat po ng ginagawa ni Attorney Garcia ay para lang po sa kanyang sariling interes, sabi ni Julia. Hindi po niya iniisip ang kapakanan ni Sofia, kundi ang kanyang sariling ambisyon. Biglang bumukas ang pinto ng court. Pumasok si Sofia, kasama ang kanyang therapist. Sofia, anak, sabi ni Fernando. Mama. Julia. Mahinang sabi ni Sofia, lumapit kay Julia at yumakap. Gusto ko si Mama Julia, ayoko kay Elena. Nagulat ang lahat. Ang salita ni Sofia ay parang isang bala na tumama kay Elena. Ang inosenteng tinig ng bata ay naging pinakamalakas na ebidensya. Natalo si Elena. Ang kanyang mga kaso ay binaliwala. Ang kanyang reputasyon ay nawala. Sa wakas, ang katotohanan ay lumabas. Lumabas sina Fernando, Julia at Sofia sa court. Naramdaman ni Fernando ang paggaan ng kanyang dibdib. Naramdaman ni Julia ang tagumpay. At si Sofia, sa unang pagkakataon, ay tumatawa habang nakayakap sa kanila. Salamat, Julia, sabi ni Fernando. Tiningnan siya. Salamat sa pagtitiwala mo. Ngumiti si Julia. Wala pong anuman, Sir Fernando. Para po kay Sofia at sa katotohanan. Lumipas ang ilang buwan. Ang alikabok ng laban sa korte ay humupa na at ang araw ay muling sumikat sa mansyon ng mga Tavares. Ngunit ang araw na yon ay hindi na kasing lungkot ng dati. Ito ay puno ng liwanag, tawanan at pag-asa. Si Elena Garcia ay tuluyang nawalan ng karangalan. Ang kanyang lisensya ay kinansela at ang kanyang mga ambisyon ay gumuho. Ang mga ginawa niya ay tuluyang nagpabagsak sa kanyang karera. Samantala, nagbago ang buhay ni Julia. Sa tulong ni Fernando, nakapag-enroll siya sa kolehiyo, kumukuha ng kursong education. Ang kanyang mga kapatid ay nasa magagandang paaralan na rin. Unti-unti, bumabalik ang kanilang mga pangarap.
Si Sofia sa wakas ay ganap nang nakakasalita. Ang kanyang boses ay malinaw, maligaya at puno ng buhay. Madalas siyang marinig na kumakanta, nagkukwento at tumatawa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na muli. "Mama Julia, laro tayo!" Sigaw ni Sofia habang hinihila ang kamay ni Julia. Ngumiti si Julia. Ang tawag na mama ay hindi na lang isang salita, kundi isang pamagat ng pagmamahal. Isang gabi, habang naghahapunan sila sa dining room, tahimik silang kumain. Hindi na awkward, hindi na formal. Ngayon, para na silang isang tunay na pamilya. "Julia," simula ni Fernando, tiningnan siya. "Gusto kong magpasalamat sa lahat. Hindi lang sa pagtulong mo kay Sofia, kundi sa pagtulong mo rin sa akin na makita ang sarili ko. Naging bulag ako sa galit at sa pride ko." Ngumiti si Julia. "Wala pong anuman, Sir Fernando. Naintindihan ko po kayo. Alam ko po na mahirap ang pinagdaanan ninyo." "Naging bulag din ako sa aking mga pinaniniwalaan," patuloy ni Fernando. "Akala ko ang pera at kapangyarihan ang solusyon sa lahat. Pero nagkamali ako. Ang kailangan pala ay pagmamahal, pag-unawa, at pagpapakumbaba." "Natuto din po ako sa inyo, Sir Fernando," sabi ni Julia. "Natuto po ako na hindi lahat ng mayayaman ay masama. At minsan, kailangan nating ipagtanggol ang ating sarili at ang ating mga mahal sa buhay." Nagkatinginan sila. Isang kakaibang koneksyon ang namuo sa pagitan nila. Hindi na ito employer at employee. Ito ay pagmamahal. Pagmamahal na nagmula sa gitna ng sakit at pagsubok. "Julia," sabi ni Fernando, bumaba sa isang tuhod. Inilabas niya ang isang maliit na kahon. "Alam kong mabilis ang lahat, pero hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Mahal kita, Julia. Mahal na mahal. Will you marry me?" Nanlaki ang mga mata ni Julia. Hindi siya makapaniwala. Ngunit nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Fernando at naramdaman niya ang tibok ng kanyang puso. "Opo, Fernando," sagot ni Julia, umiiyak. "Opo, pakakasalan kita." Yumakap si Fernando kay Julia. Si Sofia na kanina'y tahimik na kumakain ay biglang lumapit at yumakap din sa kanila. "Yehey, kasal!" Ang kasal ni Fernando at Julia ay simple, ngunit puno ng pagmamahal. Ginawa ito sa hardin ng mansyon na puno ng mga bulaklak at ilaw. Si Sofia ang flower girl na masayang nagtatakbo. Ang mga kapatid ni Julia ay naroon, kasama ang kanilang ina, Aling Pura, nang ngumingiti at umiiyak sa tuwa. Ngunit may isang bagay na hindi pa nalulutas. Ang lihim na sulat ni Patricia. Matapos ang kasal, habang inaayos ni Julia ang mga gamit ni Fernando, nakita niya ang isang lumang kahon. Ang kahon na naglalaman ng mga alaala ni Patricia. Sa ilalim ng kahon, may isang sobre na hindi pa nabubuksan. Nakasulat ang pangalan ni Fernando. Maingat na binuksan ni Julia ang sobre. Ito ay isang sulat. Ang huling sulat ni Patricia kay Fernando. "Mahal kong Fernando, kung nababasa mo ito, siguro wala na ako. Alam kong nasaktan kita. Alam kong may mga bagay tayong hindi na pagkasunduan. Ang pamilya ko, ang trabaho mo. Ngunit gusto kong malaman mo na mahal kita. Alam kong magiging mahirap para sa iyo at kay Sofia ang mawala ako. Ngunit huwag kang mag-alala. Magpakatatag ka at huwag kang matakot na magmahal muli. Hanapin mo ang isang babae na hindi lang mamahalin ka, kundi mamahalin din si Sofia na parang sarili niya. Isang babae na magbibigay ng ngiti at tawanan sa ating tahanan. Huwag kang magpadala sa galit. Hindi yan ang solusyon. Hanapin mo ang kapayapaan sa pagmamahal at alagaan mo ang ating anak. Si Sofia ang pinakamagandang pamana natin. Mahal na mahal ko kayo, Patricia." Napaluha si Julia. Hindi ito isang sulat ng paghihiganti. Ito ay isang sulat ng pagmamahal. Isang sulat na nagpapalaya kay Fernando. Ipinakita ni Julia ang sulat kay Fernando
Nabasa niya ito at umiyak din siya. Ang lahat ng sakit, galit at pagdududa ay tuluyang nawala. Ito ang closure na kailangan niya. Ito ang pagpapalaya. Isang araw, nakita ni Fernando si Julia at Sofia na nagtatanim ng mga bulaklak sa hardin. Ang bahay ay puno ng tawa at buhay. Ang hardin ay puno ng kulay. Lumapit si Fernando. Niyakap silang dalawa. "Mahal ko kayo," sabi niya. Ngumiti si Julia at si Sofia ay humalik sa pisngi niya. Ito na ang bagong kabanata. Ang kabanata ng pagmamahal, ng pagpapatawad at ng pamilya. Ang pamana ni Patricia ay hindi lang ang kanyang kayamanan, kundi ang kanyang pagmamahal. At ang pagmamahal na yon ay muling sumibol sa puso ni na Fernando at Julia kasama si Sofia, na ngayon ay puno ng pag-asa at kaligayahan. Sama-sama silang tumingin sa tanawin ng araw na papalubog, habang ang kanilang mga kamay ay magkahawak. Isang bagong simula, puno ng pag-ibig at walang hanggang pag-asa.